Good day everyone. Magandang umaga sa inyong lahat, or good morning to all of you. Sa ngayon, ang isi-share ko sa inyo is itong aking mga microcarpa. So it is a micro, so maliit. So gawa ko ng mga maliit na size. Early this morning, nandun ako sa gilid ng aking mga bonsai materials garden. So napuno ng damo. So we need to adjust this one. So a trunk is not so big, but it's very old na siya. So as a part of my collection, this is a microcarpa. Then itong microcarpa, ang history nito, paano ko nakuha ito is back to around 1990 year 2000. Nagpunta kami sa Lahog, doon sa kampo. If you remember, ngayon nagbago, iba na ang itsura doon. Before, in front of the gate yata yun, yung entrance pa punta sa firing range nila, doon sa may oval, isa sa harap may mga halaman na binibinta. So itong microcarpa doon ko nabili. It was 300 pesos yung isang punuan na maliit. So pagdating ko dito sa bahay, kaya inano ko, pinapropagate ko. So hanggang dito nakagawa na ko. So dala ko ng timer. So I need to stop around 10:15 kasi yung memory ng ko is ma-full na. So useless na pagre-record ko, wala na, hindi na siya mag-record, bigla siya mag-stop. So ito lang ang gagawin ko. There are some wire in this part, i-adjust ko ito. So itong microcarpa ko, I think I need to put another yung malaki na pot. So as I said na yung form nito is pabago-bago. So it's old, hindi ko ito patubuin. So may mga wire na naglulubo na, tanggalin ko, then i-defoliate ko ito, then hope so na hindi pa ako mabutan ng pag-stop ng aking recording through my cellphone. So every time na magre-record ako dyan, laging maabutan ako ng magbigla siyang mag-stop. Kaya lahat mga video ko maraming mga fast forward sa pinutol. Ganda nitong microcarpa is madali lang pagtanggal ng dahon. This is another kind of ficus na for the beginners. So maganda ito para sa mga beginners because it's not so hard to grow this up, and it is very easy to manage this kind of ficus. So mag-start na ako magtanggal ng dahon, at tapos madali lang ito itanggal ng dahon. No need of using the gunting. Yan pabaliktad na yung direksyon ng kamay nyo, tanggal na lahat. So tanggalan ko ito ng dahon. After, then i-adjust naman ng form nito kung anong mubagay sa kanya. Itong marami na siyang tanggalan ng mga dahon. So gawin ko dito is baguhin naman yung form. Maghanap naman ako ng ibang front kung saan ang pinaka maganda. So as I said na yung first branch, or starting with having a form of this one, isa sa start sa baba. Stop muna ako, hatid yung anak ko, balik na ako galing sa downtown. So i-wire ko ito. Hanap ako ng mga not so mataas.
this microcarpa, it will ano na naman ito, hintay ng how many months bago ito ma-produce ng mga dahon, then wirings na naman. So before, ang plant ko dito sa kabila, ngayon dito, so there's a space nga bakante dito, so I think it's okay naman. So yan ang plant, so walang nasa likod lahat ng dahon, madam pwede gawing plant yan. So ito lang ang mga puporma ko. Mahirap man itong sanga nito sa likod, iikutin ko kasi nandun direksyon niya doon sa likod, so mahirap yun ang ilagay ko dito. If ever ano yan, pwede din naman kung iikot ganyan. So try na lang natin. Then if ever na hindi magandang tignan, balik na naman ko na lang doon sa dati. Hindi ko putulan ng ugat, baka ma-distract yung growth niya. So itong microcarpa, mahilig lumabas yung ugat sa pot. Lagyan natin ng soil, tapos lagyan ng abono, then ibalik na naman doon kung saan siya nakalagay, kung saan ko kinuha kanina. So itong pot nga ginamit ko, this is pakainan ng mga manok. Bili ko doon sa yung parang clay town dito sa amin. So hopefully it look nice. So this is the plant it here. So ito lang ang masishare ko for this video. So kasi maubusan ako ng oras, then as you can see here, there's another pa, marami pa ito sila. Ito pang isa, kailangan ko pa itong gawin. So what I need to do this one, gawin ko lang ito din, tapos ipakita ko lang na natapos na, naglulubo na yung mga wire, tanggalin ko yan pag-uwi. So iti-twist ko ito para makita yung front. Ganyan. So kailangan ito ng malaking wire, so yun ang gawin kong front dyan. Need to twist it, and this area na lang yan. So hopefully magandang tingnan sa video. If after this, kita nyo may harang, may nakatukon nga bato because so manipis itong pot, so yung root sa ilalong paikot-ikot lang, hindi lumalaki. So if ever matanggal na itong bangil, so ito niya ang itsura niya yan. So naka-ikis-ikis, nakabawog-bawog. So this bangil here is temporary lang para hindi siya matumba. Linagay ko ito yan. So ito lang ang masishare ko for this day. Thank you sa lahat ng nanonood, or thank you sa one who viewed my video. God bless you all. Bye bye.